Maagang nagising si Tala dahil sa tunog ng kawali sa kusina. Maaga na namang nagising ang mama niyang si Nerissa, o mas kilala bilang Nena sa kanila. Manipis ang dingding ng maliit nilang bahay sa Laguna, kaya rinig na rinig niya ang masayang pagkanta ng nanay niya habang nagluluto. "Si Mama, ang ingay," bahagyang reklamo ni Tala. Bumangon siya at hinilot ang mata. Sa sahig pa rin siya natutulog, katabi ng banig ng lola niya. Humihilik pa ang matanda, kaya dahan-dahan siyang tumayo para hindi ito magising. Paglabas niya sa kusina, nakita niya si Nena na nakatayo sa harap ng kalan. Suot ang lumang duster na bulaklakin. Maayos na nakaipit ang buhok nito at maraming hair clips. "Ma?" Mahinang tawag ni Tala. Lumingon si Nena at biglang lumiwanag ang mukha. "Ang Tala ko, gising ka na," sabi nito, parang batang nakakita ng paboritong laruan. "Nagluto na ako ng itlog, paborito mo." Lumapit si Tala at yumakap sa bewang ng kanyang ina. "Ang aga mo naman pong gumising? Para may baon ka," sagot ni Nena at proud na proud. "Top ka ulit sa school, di ba?" Hindi sumagot si Tala. Nahihiya siyang pag-usapan ng school kapag masyadong masaya ang kanyang ina. Natatakot siyang baka masyadong umasa ito na laging perpekto si Tala. Lumabas ang lola niya mula sa kwarto, hawak ang walis tambo. "Nena, hinaan mo nga ang boses mo. 5:00 pa lang." "Sorry po, Nay." Mabilis na sagot ni Nena, sabay takip ng bibig na parang batang nahuli. Pinanood ni Tala ang kanyang ina. Sanay na siya sa ganoong eksena. Maya-maya ay naghain na sa lamesa. Bago umupo ang kanyang ina, sinisigurado nito na may gatas na siya, may pagkain sa harap, at may baon siya sa school. "Marunong ka ng mamalengke, hindi ba? Ikaw ang mamamalengke bukas, Nena. Walang pasok si Tala bukas. Sasamahan ka niya," paalala ng kanyang lola Trinidad. Tumangon naman agad si Nena at tinaas pa ang kutsara. "Apo, Nay, marunong na po ako. Alam ko pong bibilhin ko." Napatingin si Tala kay Nena. May mga bagay pang hindi alam gawin ang kanyang ina. Kaya ang lola niya, sinasanay ito palagi hanggang sa maging routine ni Nena sa araw-araw. Pagdating sa palengke kinabukasan, hawak ni Tala ang kamay ng nanay niya. Masikip at maingay, amoy isda, gulay at kung ano pang amoy. "Ang daming kamatis," masayang sabi ni Nena. "Bilog-bilog, parang bola." Napansin ni Tala ang ilang taong napatingin sa kanila. May babaeng nagbulungan sa tabi. May lalaking napangiti ng pilit. May batang tumitig ng matagal sa nanay niya. Hindi maintindihan ni Tala kung bakit. "Ma, dahan-dahan," bulong ni Tala dahil medyo malakas magsalita si Nena. "Bakit?" Inosenteng tanong nito. "Wala, basta Mama, wag po kayong masyadong maingay kasi napapatingin po ang ibang tao sa'yo." Nang makarating sa tindahan ng mga gulay kung saan sila suki, kumanta-kanta pa ng bahay kubo si Nena. Napangiti naman ang may-ari roon na kilala na sila. Tinulungan din silang mamili ng kanyang ina. Habang pumipili ng gulay si Nena, may 2 batang lalaki na dumaan. Ginaya ng mga ito ang pagkanta ng nanay niya sabay tawa. "Baliw!" singhal ng isang bata. Narinig yon ng may-ari ng tindahan. "Hoy, ano yan? Mga batang to." Parang may sumabog sa tenga ni Tala. Uminit ang mukha niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang habulin ang mga bata, pero hindi siya gumalaw. Oo, at may mga mabubuti naman kay Nena. Pero may mga tao pa rin na pinagtatawanan ang kanyang ina. "Hayaan mo na lang yon," sabi ng may-ari ng tindahan. "Huwag mo nang isipin pa." "Bakit po sila tumatawa?" tanong ni Tala. "Mabait naman si Mama, hindi siya nananakit, hindi siya masama." Malungkot na lang itong napangiti.
Nang matapos mamili, hinila niya ang kamay ng nanay niya. "Uwi na po tayo, Mama. Bibili pa tayo ng isda," reklamo ni Nena habang nakasimangot. "Bukas na lang po," sabi ni Tala. Pero hindi sumunod ang kanyang ina. Pumunta pa rin ito sa isdaan at bumili ng isda. Napabuntong hininga na lang siya. Alam niya naman na kapag may binilin kay Nena, hindi ito mapakali hanggang hindi nagagawa. "Oh, tara na! Nakabili na ako ng isda," nakangiting sabi ng kanyang ina. "Gusto mo ba ng halo-halo?" Sabi ni nanay, "Kapag may extra na pera, ibili kita ng gusto mo." Umiling lang si Tala. "Ayoko po, Mama. Uwi na lang po tayo. Yun ang gusto ko." Sa daan pa uwi, tahimik lang si Tala. Hindi niya kayang tingnan ang mga taong nakakasalubong nila. Pakiramdam niya, lahat nakatingin. Lahat may alam na hindi niya alam. Kinagabihan, habang naghuhugas ng pinggan si Nena, lumapit si Tala sa Lola Trinidad niya na nagbabalat ng bawang. "La!" Mahina niyang tawag. "Ano yun, apo?" Mataman siyang tumingin dito. Bakit ganun po si Mama?" Tumigil ang kamay ng matanda. Dahan-dahan itong ibinaba ang kutsilyo. Tumingin ito kay Tala na parang matagal nang hinihintay ang tanong na yon. "Espesyal ang mama mo," sabi ng lola niya. "Ano po yon?" "May mild intellectual disability siya. Ibig sabihin," huminga ng malalim ang matanda, "mas mabagal siyang matuto. Parang bata pa rin mag-isip kahit matanda na. Matanda na siya pero ang isip niya ay parang 10 years old." Napalunok si Tala. "Pero marunong po siyang magluto at maglinis." "Oo naman," mabilis na sagot ng lola niya. "Tinuruan ko siya hanggang sa masanay siya. Pero kahit bata pa ang kanyang isipan, mabuti siyang ina sa'yo, Tala. May routine siyang sinusunod sa araw-araw. Kasi doon natin siya sinanay. Kapag pinaalalahanan mo, kaya niya lahat. Mahal na mahal ka niyan, Tala. Huwag mong kakalimutan yon." Tumingin si Tala sa kusina. Nakangiti si Nena habang nagpapatulo ng tubig sa kamay nito na parang naglalaro lang. "Bakit po siya ganyan?" tanong ni Tala. "Ganun talaga siyang ipinanganak," malambot na sagot ng lola niya. "Pero hindi ibig sabihin na kulang siya. Talagang iba lang ang nanay mo." Natahimik si Tala. May kung anong bumigat sa dibdib niya. Hindi galit at hindi rin naman lungkot. Parang hiya na hindi niya maintindihan kung saan ang gagaling. Nasan po si Papa?" biglang tanong ni Tala. "Patay na, di ba? Bukod sa lolo mo, ang papa mo ang binibisita natin sa sementeryo," sabi nito sa wakas. "Pero mahal na mahal niya ang mama mo. Magkababata sila. Palagi niyang ipinagtatanggol ang mama mo sa lahat." Nalungkot ang puso ni Tala. Bakit po siya namatay?" "Lagnat na lumala," maikling sagot ni Lola Trinidad. "Pero bago siya mawala, paulit-ulit niyang sinabi na kayo ng mama mo ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya." Napayakap si Tala sa lola niya. Hindi niya maalala ang kanyang ama. Larawan lang sa dingding ang mayroon siya. Pero gusto niyang maniwala na totoo yon, na may lalaking minsang tumingin sa nanay niya at nakitang perpekto ito. Habang bata siya, pinapahalagahan niya ang kanyang ina. Pero habang lumalaki siya, parang hindi niya matanggap na mas isip bata pa sa kanya si Nena. 10 years old na siya at medyo naapektuhan na rin sa sinasabi ng iba. Sa school, ibang Tala ang kilala ng lahat. "Top 1 na naman!" Sigaw ng kaklase niya nang i-announce na ang ranking. Palagi naman siyang perfect sa mga exam. Kumpara sa mga kaklase niya, mas mataas talaga ang kanyang IQ. Nagpalakpakan ng ilan at ngumiti ang teacher niya.
Very good, Tala. Consistent ka talaga. Sanay na siya sa ganoong eksena. Sa classroom, hindi siya anak ni Nena. Hindi siya batang pinagtatawanan kasi anak siya ng isip bata. Matalino siya at hinahangaan ng lahat. Recognition Day sa next week, sabi ng teacher niya. Sabihin mo sa mama mo, ha? Nanikip ang dibdib ni Tala. Ma'am, mahina niyang sabi. Pwede, lola ko na lang po ang pumunta? Nagtaka naman ang kanyang teacher. Bakit? Gusto ka sigurong makita ng mama mo sa stage. Busy po siya? Mabilis na sagot ni Tala kahit alam niyang kasinungalingan yon. Hindi na nagtanong ang teacher niya at tumango na lang. Pag-uwi ni Tala, nadatnan niya si Nena na nag-aayos ng mga plato. Tala, may drawing ako para sa'yo. Sabi nito, sabay abot ng papel na may stick figure na magkahawak ang kamay. Ikaw at ako? Salamat po, ma. Sabi ni Tala habang pilit ang ngiti. Punta ako school mo? Biglang tanong ni Nena. Sabi ni Ahling Rosa, may program daw at top 1 ka na naman daw. Parang may kumurot sa puso ni Tala. Hindi po kailangan. Maliit lang po yun. Walang magulang na kailangan. Talaga? Nalungkot ang mukha ni Nena. Gusto kitang makita sa stage. Next time na lang po, sabi ni Tala sabay talikod. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit ayaw niya. Hindi niya kayang aminin na natatakot siyang pagtawanan ang kanyang ina. Mula sa kwarto, narinig niya ang mahinang boses ni Nena. Sige, next time. Umupo si Tala sa gilid ng kama. Hawak niyang drawing ng kanyang ina. Bakit kailangan niya pang mag-drawing ng ganito? Ang pangit-pangit naman. Alam niyang mabait ang kanyang ina. Alam niyang mahal siya nito ng buo. Pero sa labas ng bahay, parang may mundo siyang binubuo na ayaw tanggapin iyon. 13 years old na si Tala nang mamatay ang kanyang lola. Umuulan pa noon sa libing ng Lola Trinidad niya. Lola, huwag ka munang umalis. Pabulong niyang sabi na parang pwedeng makiusap sa kamatayan. Katabi niya si Nena, tahimik na tahimik. Hindi ito umiiyak tulad ng ibang kamag-anak nila. Nakatingin lang ito sa kabaong na parang nalilito. Gising na si nanay? Tanong ni Nena sa isang tiyahin. Hinigpitan ni Tala ang hawak sa bulaklak. Ma, hindi na siya gigising. Katulad na siya ni Papa at Lolo. Wala na siya. Patay na si Lola. Hindi na babalik. Tumingin sa kanya si Nena at mabagal ang pagkurap nito. Bakit? Walang salitang lumabas sa bibig ni Tala. Umalpas lang ang kanyang hikbi at yumakap sa kabaong. Ayoko, Lola. Huwag mo akong iwan. Sigaw niya. May mga kamay na humila sa kanya palayo pero hindi niya naramdaman kung sino. Ang alam lang ni Tala, wala na ang taong laging sumasalo sa kanila. Wala na ang boses na nagpapaalala. Wala na ang pader na nagtatanggol sa kanila laban sa mundo. Sila na lang dalawa ng mama niya at hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Pagkatapos ng libing, parang biglang tumahimik ang bahay. Walang kalansing ng kutsara sa umaga. Walang boses na naguutos kay Nena kung ano ang uunahin. Si Nena ang unang nagising kinabukasan. Narinig ni Tala ang kaluskos sa kusina. Bumangon siya na mabigat ang ulo sa kakaiyak. Naabutan niyang nakaupo si Nena sa sahig, hawak ang lumang apron ng lola niya. Nasaan si Mama? Tanong nito. Nanikip ang dibdib ni Tala. Wala na nga, Ma. Bakit wala? Tanong ulit nito at medyo naiiyak na. Hindi na sumagot si Tala. Pagod na siyang maging paulit-ulit. Dumaan siya papuntang lababo at nagsimulang maghugas ng plato kahit malinis na. Kailangan niyang may gawin. Kapag tumigil siya, baka maiyak na naman siya. Mahirap sila, alam niya yon.
Ang tanging naiwan ng lola niya ay maliit na lupang hindi pa nga nila maayos na napapakinabangan. Pero may trabaho si Nena. Dishwasher sa isang restaurant sa bayan na tumatanggap ng may mga kapansanan. Dahil doon, nakakakain sila araw-araw. Nakakapag-aral si Tala, sapat at sakto lang. Pero nang mawala ang lola niya, parang nawala rin ang tulay sa pagitan nila ng kanyang ina. Naiinis si Tala na siya ang kailangang magpaalala ng lahat sa nanay niya. Ma, pasok ka na. May trabaho ka pa. Ma, suot mo yan. Hindi pwede yung pink na damit kasi may uniform kayo ron. Ma, alam mo kung saan ang tricycle na sasakyan ha? Sa kulay blue. Mga ganoong paalala na paulit-ulit na lang talaga. Bawat salita niya may halong pagod. Hindi niya alam kung galit ba siya o takot. Natatakot siyang siya na lang ang matino sa bahay. Natatakot siyang kung magkamali siya, babagsak silang dalawa. Unti-unti, lumayo ang loob ni Tala sa nanay niya. Hindi na siya sumasabay kumain. Sa kwarto na siya nag-aaral. Kapag nagsasalita si Nena, maiikli na lang ang sagot niya. Bakit wala pang nanliligaw sa'yo? Biro ng kaklase niya isang hapon. 16 na si Tala. Nakaupo sila sa likod ng classroom habang naghihintay ng teacher. Busy ako, patay mali siya niyang sagot. Nagkatinginan ang dalawa niyang kaklase. Sabi ng mama ko, baka daw natatakot sila sa'yo. Bakit naman? Malamig niyang tanong. Alam mo na, baka daw kapag nagkaanak ka, napahinto ang kaklase niya. Magmana sa nanay mo? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Tala. Okay, as if namang aasawahin ko agad kung sakaling may manligaw sa akin. Hindi naman ako mangmang. Hindi ako pipili ng lalaking makitid ang utak at taga dito lang. Wala namang masasabi sa buhay ang mga lalaki rito. Bakit? Sino ba sa batchmates natin ang nakita niyong maayos ang buhay at nagseseryoso sa pag-aaral? Hindi ba't wala? Dinaan niya na lang sa ngiti ang sinasabi ng ibang tao sa kanilang mag-ina. Pero sa loob niya, may namumuong kahihiyan na lumalaki rin habang lumalaki siya. Kaya nag-aral siya ng mas mabuti. Kung dati ay masipag siya, ngayon mas lalo pa siyang naging masipag mag-aral. Uwi, aral, tulog. Hindi siya gumagala katulad ng iba at hindi siya nakikipagkaibigan. Ang isip niya, iisa lang ang direksyon. Yon ay ang makaalis sa bayang yon. Hindi ako pwedeng manatili rito. Hindi pwedeng matulad ang buhay ko sa buhay ni Mama. Makakaalis ako. Bulong niya gabi-gabi sa sarili. Makakaalis din ako. Isang hapon, may bagong lipat sa katabing bahay. Narinig ni Tala ang boses ni Nena sa labas na sobrang saya. Hello! Ako si Nena. Ito anak ko, si Tala. Top student at sobrang talino. Napapikit si Tala. Nasa mesa siya habang nakakalat ang reviewer. Gusto niyang magtago na lang sa ilalim ng lupa. Bakit kasi pinagmamayabang niya pa sa iba na anak niya ako? Maya-maya ay lumabas si Tala para kunin ang sinampay. At doon niya nakita ang bagong kapitbahay. Isang lalaking kaedad niya, matangkad, payat at may ngiting alanganin. Hi! Sabi nito. Tumango si Tala. Hindi siya sanay makipag-usap sa lalaki. Biglang uminit ang kanyang tenga. Honor yan! Proud na sabi ni Nena at hinahawakan ang balikat niya. Pinakamatalino! Ma! Babala ni Tala. Ngumiti ang lalaki. Pastig! Anak niyo po, Aling Nena. Tumango agad ang kanyang ina. Naiinis naman siyang bumaling sa kanyang ina. Pasok na ako. Mula sa bintana, naririnig niya pa rin ang nanay niya. Mabait yan si Tala. Ako, trabaho ako, dishwasher. Kaya kaya ko maghugas ng mabilis. Kinabukasan, nadatna niyang kausap na naman ni Nena ang anak ng kapitbahay nila. Tala, halika! Tawag nito. Si Marco. Lumabas siya ng pilit ang ngiti. Hi! Sabi ni Marco. Hi! Sagot na lang niya. Kwenta ko sa kanya.
Honor ka, masayang sabi ni Nena. May dumaan na grupo ng kabataan na nakatanaw sa kanila. May isang bumulong na, nagsisimula na naman ang nanay ni Tala, oh. Ang ingay na naman. Iba talaga kapag baliw ang nanay. Baka baliw na rin ang anak. Yung isa, nabaliw, kaya naging isip bata. Yung anak sobrang talino na parang malapit na sa pagkabaliw. May mahinang hagikik siyang narinig. Parang may pumutok sa loob ni Tala. Tumahimik ka nga, ma? Sigaw niya. Nabitiwan ni Nena ang hawak na tabo. Bakit? Mahinang tanong nito. Huwag ka na magsalita. Nakakahiya ka. Sunod-sunod na lumabas ang salita ni Tala. Wala nang pakialam kung marinig ng bago nilang kapitbahay. Hindi mo ba alam ng ingay mo? Araw-araw na lang na dapat papaalalahanan ka. Nakakapagod na. Umawang ang bibig ni Marco. Tala, huwag mo namang sigawan ng ganyan ng nanay mo. Napairap siya at nilingon si Marco. Wala kang pakialam. Wala ka namang alam sa buhay namin. Parang batang sinampal ang itsura ni Nena at namula ang mata nito. Sorry anak. Pasensya na. Hindi na mag-iingay si mama. Sorry, Tala ko. Hindi na nakatingin si Tala sa kahit kanino. Pumasok siya ng bahay at sinara ang pinto ng malakas. Tahimik. Tahimik na tahimik. Maya-maya'y narinig niya ang mahinang hikbi sa labas. Umupo si Tala sa sahig habang nakayakap sa tuhod. Nanginginig ang kamay niya at napapikit na lang. Anong ginawa ko? Bakit kasi ang ingay niya palagi? Siya lang din naman ang nagpapahiya sa sarili niya. Hanggang sa dumating ang araw ng high school graduation ni Tala. Punong-puno ang covered court ng paaralan ng ingay at palakpakan. Nakaupo si Tala sa unang hanay. Tuwid ang likod, hawak ang maliit na medalya na nakasabit sa leeg niya. Valedictorian talaga siya. Anak, tayo ka ron. Ang ganda-ganda mo naman. Ikaw talagang pinakamatalino palagi. Picture ka ha? Medyo natatarantang kunin ng nanay niya ang cellphone. Inagaw naman ni Tala ang cellphone. Mama, magpa-picture na lang po ako sa iba. Pangit ka naman kumuha ng pictures. Sobra pa sa filter. Napanguso si Nena. Marunong naman ako, pero sige, okay. Picture tayo, anak ko. Napabuntong hininga na lang siya. Pag-uwi niya, naghanda agad sa pagluluto ng pansit si Nena. Hinayaan niya na lang. Pumasok si Tala sa kwarto at natulog. Pagising niya, maingay na naman ang boses ni Nena. Yon ang bumungad sa kanya. Graduate na si Tala! Masayang sigaw ni Nena kahit wala namang bisita. May handa! May kartolina sa dingding na may nakalagay na Congrats Tala. Nabaluktot naman ang mga letra. Napalunok na lang siya. Salamat, ma. Malakas na pumalakpak si Nena at sinundan siya habang naghuhugas ng kamay. Proud ako sa'yo. Ikaw palagi ang pinakamagaling. Tumango lang siya at umupo sa harap ng lamesa. Nagsimula na siyang magsandok ng pagkain. Ma, sabi niya habang kumakain sila. May sasabihin ako. Napatigil si Nena at may pansit sa bibig. Ano? May scholarship na po akong nakuha. Scholarship? Ulit nito na parang bagong salita. Ano ba yung scholarship? Ibig pong sabihin, libre ang pag-aaral ko sa Manila. May allowance pa. Doon po ako magka-college. Napatitig si Nena sa kanya at mabagal ang pagkura. Maynila? Malayo? Opo, diretso niyang sagot. Kailangan kong pumunta kasi kailangan ko po na mag-aral doon. Gusto kong maging CPA. Magtatrabaho ako sa opisina. Tahimik si Nena at pinaglaruan nito ang tinidor. Sama ako? Hindi siya agad nakasagot. Parang inaasahan niya na yon, pero masakit pa ring marinig. Hindi pwede, ma. Bakit? Agad nitong tanong. Tutulong ako. Hugas ako ng plato. Hindi pwede. Mas matigas na sabi ni Tala.
Mag-aaral po ako ron. Wala akong oras magbantay sa'yo. Saka magiging malaki po ang gastos kung pareho tayong nandun. May hirapan ka rin po kasi hindi ka naman pamilyar sa lugar na yon. Dito pamilyar ka na. Hindi na naman nag-aalala si Tala na maiwan ang kanyang ina na mag-isa. Kahit paano may mga tao naman sa kanilang nagmamalasakit dito. Bukod doon, marunong na rin itong magtrabaho at kayanin itayo ang sariling buhay. Marunong na rin gumamit ng cellphone kahit na puro laro ang nandoon. Mahirap isama sa Maynila ang kanyang ina. Hindi ito pamilyar sa lugar. Bukod doon, yun naman talaga ang gusto ni Tala. Ang umalis na at huwag nang bumalik roon. Hindi mo ko babantayan? Pilit ni Nena. Mag-isa ako. Kaya ko. Kasi anak, hindi ka pwedeng lumayo. Sabi ni nanay, hindi pwedeng lumayo ang isa sa anak. Tala, ako ang mama mo. Kung nasan ka, dapat nandun din ako. Sandaling napapikit si Tala. Naman, applicable lang yon nung bata ako. Pero tingnan mo ngayon, matanda na ako. Mas bata ka pa ngang mag-isip kesa sa akin. Hindi talaga pwede. Sama ako? Makulit na ulit nito at halos umiiyak na. Ayoko mag-isa dito. Gusto kong palagi kitang kasama, anak. Parang may pumutok na ugat sa ulo ni Tala. Hindi nga sabi pwede, mama. Bakit bang kulit-kulit mo? Mag-aaral ako ron. Magiging mahirap ang buhay para sa akin doon. Hindi ko kailangan ng pabigat. Natigilan si Nena at nabitiwan nito ang tinidor. Hindi mo ba naiintindihan? Tuloy niya at hinihingal na. Hindi pwede na lagi kitang dalhin. Hindi ako makakaalis kung sasama ka, mama. Namula ang mata ni Nena. Ayaw mo sa akin? Parang sinaksak siya ng tanong na yon. Gusto niyang sabihin na oo. Ayaw niya naman talaga rito. Ayaw niya ng ina na katulad ni Nena. Huwag mo ngang gawing mahirap sa akin to, mama. Galit na sagot niya. Mag-aaral lang ako ron. Hindi ka pwedeng sumama. Gusto kong magpaalam sa'yo ng maayos pero ang kulit-kulit mo. Tahimik na umiyak si Nena. Basta tumulo lang ang luha nito habang nakayuko. Maya-maya ay tumango na lang ito. Sige, dito na lang ako. Parang may nabunot na tinik sa dibdib ni Tala. Tatawag naman ako. Makakausap mo naman ako, mama. Tumango ulit si Nena. Sige, okay. Pupunta ka ron kasi mag-aaral ka. Naiintindihan ko na, Tala ko. Sinapo na lang niya ang noo. Tiningnan niya ang pagkain na hindi niya nagalaw. Bigla na lang siyang nawala ng gana. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Tala sa part-time job niya sa isang opisina ng abogado sa kanila. Sinulit niya na dahil aalis na siya sa Makalawa. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis. Maaga siyang gumising, tahimik lang siyang nag-impake ng mga damit, libro at ipon niya mula sa part-time job simula pa noong nakaraang taon. Natutulog pa si Nena sa kabilang kwarto. Tumigil siya sa pintuan at napabuntong hininga. Kung gigisingin niya ito, siguradong pipigilan siya. Siguradong iiyak at ayaw pa naman ni Tala ng ganoon. Huminga siya ng malalim. Mas mabuti na to. Aalis na lang ako ng walang paalam. Lumabas siya ng bahay nang walang paalam. Sa terminal, maingay ang paligid. Busina, tawaran, sigawan ng konduktor. Umupo siya sa tabi ng bintana, hawak ang bag sa kandungan. Eto na, aalis na ako sa lugar na to. Paandar na ang bus nang may narinig siyang sigaw. Tala! Naniga siya. Sa bintana, nakita niya si Nena na hingal, pawisan at buhaghagang buhok. May bitbit itong malaking eco bag. Ma, bulong niya. Kumakabog ang dibdib niya. Gusto niyang magtago, gusto niyang hindi bumaba. Pero nakatingin si Nena sa kanya na parang batang nawawala. Napamura siya ng mahina. Tumayo siya at bumaba. Kuya, saglit lang po. Pasensya na. Tumango naman ang konduktor. Bumaba siya at sinalubong naman siya ni Nena. Ano ba, ma?
Napag-usapan na natin to. Humihingal si Nena. Hindi ako sasama. Promise. Gusto ko lang malaman kung kailan ka babalik. Magpapaalam lang ako sa'yo. Tala ko. Pasensya na. Natagalan ako. Nagluto pa ako ng baon mo. Saka, bumili rin ako ng suman at mga kakanin sa palengke. Kasi paborito mo to, 'di ba? Inabot nito ang eco bag. Mabigat yon at pagbukas niya, puro pagkain. May tinapay, mga kakanin, adobo sa plastic na lalagyan, prutas at biskwit. Baka magutom ka, sabi ni Nena. Hindi ka sanay na nagugutom. Naisip ko na walang magluluto para sa ron. Saka hindi ko alam kung kailan ka babalik. Nanikip ang dibdib niya. Bilang ka ng 4 na birthday ko mula ngayon. Ang tagal naman nun. Pero sige, maghihintay ako. Mag-aaral ka ron, kaya dapat maghintay ako, diba? Ngumiti si Nena kahit namumugto ang mga mata. Tawag ka ha? Oo, sagot niya at medyo iritado pa. Sige na ma, sasakay na ako. Paalis ng baso? Yumakap si Nena sa kanya ng mahigpit. Parang ayaw bumitaw. Ramdam niya ang panginginig nito. Mahal kita anak. Balik ka ha? Hindi siya agad nakasagot. Nakatingin siya sa balikat nito, sa kupas na tela ng damit, sa amoy nitong pamilyar. Mahal din po kita, bulong niya sa wakas. Bumitaw si Nena at pinunasan ang mata. Sige, alis ka na. Baka iwan ka ng bus. Tumango siya at umakyat na lang ulit. Habang umaandar ang bus, nakita niya si Nena sa bintana na malaking kumakaway, nakangiti kahit umiiyak. Hindi siya kumaway pabalik. Umupo siya at niyakap ang bag ng pagkain. Sorry, Mama. Unti-unting lumiit ang bayan sa likod niya. Unti-unting nawala ang nanay niya sa paningin. Pinikit na lang ni Tala ang kanyang mga mata. Ito ang gusto mo, sabi niya sa sarili. Ito ang pinaghirapan mo. Pero sa kandungan niya, may eco bag na punong-puno ng pagmamahal na pinabaon ng kanyang inosenteng ina. Hindi niya namalayang tahimik na pumatak ang luha niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang kahit gaano kalayo ang marating niya, may bahagi ng sarili niyang mananatiling bahagi ng kanyang ina na gusto niyang iwan. Pagbaba pa lang ng bus sa Cubao, agad na nanibago si Tala. Maingay ang Maynila sa paraang hindi niya pa naranasan. Hawak niya ng mahigpit ang eco bag ng nanay niya at ang malaking bag kung nasaan ang kanyang mga gamit. May lumapit sa kanya. Miss, taxi! Umiling siya kaagad. Hindi siya pwedeng gumastos ng basta-basta. Kabisado na niya ang ruta sa papel na ilang beses niyang binasa sa bus. Kaya ko to. Sinabi na sa akin ng sasakyan ko. Magtanong-tanong na lang, sabi ni Tala sa kanyang sarili. Paulit-ulit niyang sinabi yun sa sarili habang nakikipagsiksikan. Nasanay siyang maliit ang mundo niya, pero sa Maynila, parang nilamon siya ng laki. Pagdating niya sa campus, napahinto siya. Malawak, malinis at may mga estudyanteng naglalakad na parang walang iniintinding bayarin sa buhay. May tumatawa, may naka-headphones, at may nakasuot ng damit na parang galing sa magazine. Dito ba talaga ako mag-aaral? Tanong niya na lang sa sarili. Napangiti siya. Ang swerte-swerte ko na nabigyan ako ng ganitong opportunity. Medyo sumasakit na ang tiya ni Tala sa kaba at gutom. Binuksan niyang eco bag at kumain ng tinapay habang naglalakad papunta sa dorm. Libre ang dorm niya roon, libre ang tuition fee. Kasama na yon sa kanyang scholarship. Nakakuha siya ng mataas na marka sa entrance exam doon, kaya full scholarship pa. May sponsor din siya sa abogadong pinagtrabahuhan niya dati na isa sa stockholder ng school na yon. Kaya masasabi niyang may connection na siya kaya siya nakapasok doon. Sa kwarto, may dalawa na siyang roommate. Hi! Bati ng isa na naka-headband. Ikaw si Tala?
Oo. Maingat niyang sagot. Ako si Denise. Siya naman si Carla. Hello, sabi ni Carla nang nakangiti. Ngumiti siya ng matipid. Medyo naninibago siya. Nakita niya na rin na iba ang estilo ng pananamit ng mga ito. Saan ka galing? Tanong ni Denise. Sa probinsya, Tubong Laguna ako. Ang layo, sabi ni Carla. Family mo? Parang may malamig na kamay na humawak sa batok niya. Wala na. Ulila na ako. Ako na lang. Tinulungan ako ng dati kong amo sa part-time job kaya nakapasok ako rito. Ulila ka na? I'm sorry to hear that, saad ni Denise. Mabilis naman siyang sumagot. Okay lang, walang problema. Hindi niya kayang sabihin na may nanay siya na isip bata. Gusto niya ng panibagong buhay. Nangako siyang hindi na babalik sa dating lugar. At doon, sa simpleng kasinungalingan na yon, ipinanganak ang bagong tala. Mabilis siyang natutong gumalaw sa Maynila. Mabilis maglakad, mabilis magsalita, mabilis mag-isip kung paano hindi magmukhang probinsyana. Binago niya ang accent niya. Pinag-aralan ang tono ng mga kaklase. Pinalitan ang mga salitang dati niyang ginagamit. Sa library ng school, doon siya nagtatrabaho ng part-time. Tahimik doon, maganda at aircon pa. Parang ibang mundo pero hindi siya gaanong nahihirapan. Salamat, Tala, sabi ng librarian. Maayos ka magtrabaho. Yung ibang nakasama ko rito, hirap na hirap. Aayusin lang naman ang mga libro. Apo, automatikong sagot niya. Tuwing break, doon na rin siya nag-aaral. Hindi siya gumagala, hindi siya sumasama sa inuman. Ang allowance niya sakto lang sa pagkain at pamasahe kapag may lakad siya sa labas. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga libro, may lumapit na lalaki. Excuse me, miss. Nasaan yung accounting section? Tumingin si Tala. Medyo nagulat siya sa gwapo at clean-looking na binata. Malinis ang polo, mukhang mamahalin ng relos at palakaibigan ang ngiti. Doon po, sabi ni Tala sabay turo. Pwede mo kong samahan? Tanong pa nito habang nakangiti. Saglit siyang nagdalawang isip. Sige po. Habang naglalakad sila sa pagitan ng estante, nararamdaman niya ang tingin nito. Working student ka? Oo. Mas lalo itong napangiti at tumigil sila sa tamang shelf. Ang sipag mo pala. By the way, I'm Joaquin. Tala, sagot niya naman at iniabot ang kamay. Nice name. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Thanks. Hindi siya sanay sa ganoong usapan. Siguro dahil wala namang pumorma sa kanya noong high school. Kahit gaano pa siya katalino, walang maka-appreciate sa kanya. Sa mata ng mga ito, bukod sa anak siya ni Nena na isip bata, boring din siyang klase ng babae. Coffee? Biglang tanong ni Joaquin. May trabaho ako, agad niyang sagot. After shift? Tumingin siya sa orasan. May 1 oras pa. Hindi siya dapat pumayag, pero may kung anong curiosity na kumakalabit sa kanya. Sige, mamaya. Sa cafe sa loob ng campus, umorder si Joaquin ng parang hindi iniisip ang presyo. Si Tala, muntik nang mag-order ng tubig na lang. Pero nangako naman ang binata na ito ang magbabayad. Kaya nakampante si Tala. Accounting ka rin? Tanong ni Joaquin. Oo, napangiti ito. Same, 3rd year ako. 1st year naman ako, sagot niya rito. Ang talino mo siguro kung scholar ka, sabi nito at medyo na-impressed. Bihira lang ang mga estudyanteng binibigyan dito ng full scholarship. Tumangulang siya. Alam niya yon. Kaya nga puro mayayaman ang nakakasalamuha niya. Wala siyang makitang dukha na katulad niya. Pasalamat na lang siyang mabait naman ang mga nakasama niya sa kwarto. Family mo? Casual na tanong ni Joaquin. Parang reflex na ang sagot niya. Wala na akong pamilya. Lumambot ang mukha nito. I'm sorry. Hindi siya nagdetalye. Mas gusto niyang isipin ng lahat na ulila na siya, kaysa magtanong pa ang mga ito sa kanyang nakaraan.
Isa pa, ayaw niyang magkaroon ng dahilan para ma-turn off sa kanya si Joaquin. Hatid na kita sa dorm. Alok nito pagkatapos. Baka mawala ka pa. Mahina siyang tumawa. Hindi ako nawawala. Mabilis naging regular ang presensya ni Joaquin sa kanyang buhay. Hatid sundo siya palagi. Nagkakape kapag may oras at nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa araw nila. Ang seryoso mo palagi, sabi nito minsan. Busy kasi ako, sagot niya habang nakatutok sa libro. Kahit na sumasama ako sa'yo, kailangan ko pa rin mag-aral. Siyempre, scholar ako. Hindi ako pwedeng magpabaya, Joaquin. Pwede ka namang magpahinga. Umiling siya. Sayang oras. Hindi na nagsalita si Joaquin. Naramdaman niya na lang na nakatitig sa kanya ang binata. Medyo nailang si Tala, pero maya-maya'y bumalik na ulit ang focus niya sa pagbabasa. Yun talaga ang isang bagay na ipinagmamalaki niya sa kanyang sarili. Hindi siya madaling madistract. Gusto kita, biglang sabi ni Joaquin. Napatingin si Tala. Ha? Gusto kita, ulit nito. Pwede ba kitang maging girlfriend? Diretso lang at walang paligoy-ligoy. Ayaw niya rin naman ng taong duwag sa nararamdaman. Pero dapat ay tumanggi siya. Dapat mag-focus lang siya sa pag-aaral. Subalit pagod na siyang mag-isa sa lungsod na hindi pa rin niya kabisado. At sa presensya ni Joaquin, parang may pahinga siya na pwedeng kapitan. Okay, sabi ni Tala. Madali naman akong kausap. Komportable ako sa'yo. Gusto rin kitang maging boyfriend. Ngumiti ito ng malaki. Ang dali mong kausap. Hindi ka nagpapaligaw muna. Ligawan mo man ako, hindi. Gusto rin naman kita. Ligawan mo na lang ako sa loob ng relasyon natin. Pero wag kang umasa na magbabago ako. Oo, payag ako ng may relationship tayong dalawa. Pero pag-aaral pa rin ang first priority ko. Babala ni Tala. Gusto ko nga ng ganyan ka. Sagot nito at matamis na napangiti. Gusto ko ng babaeng alam ang tamang priority sa buhay. Napangiti na rin si Tala. Kahit naging sila, hindi nagbago ang kanyang routine. Library, classroom, at sa dorm lang siya. Palaging si Joaquin ang nag-a-adjust para sa kanya. Day tayo, yaya nito. May exam ako? Hinaplos ni Joaquin ang likod niya. After exam? Tumango na lang siya. Sige, hindi niya hinayaang maging sentro ng mundo niya ang lalaki. Pangarap pa rin niya ang sentro. Hindi pag-ibig na hindi niya gagawing distraction. Madalas tumunog ang cellphone ni Tala sa pagitan ng mga lecture. Hindi naman siya sumasagot. Nasa silent palagi ang cellphone niya at nakatago sa ilalim ng notebook. Pero kahit hindi niya naririnig ang ringtone, nararamdaman niya ang panginginig sa mesa. Tumatawag si Nena. Hindi niya naman pinapansin hanggang matapos ang klase. Sa hallway lang siya sumagot. Hindi sa dorm, hindi sa library, hindi sa harap ng mga kaklase. Kailangan nasa labas siya. May ingay, may dahilan para putol-putol ang boses. Hello? Sagot ni Tala habang naglalakad. Tala! Masiyang boses ni Nena sa kabilang linya. Kumain ka na? Oo ma. Tumawa ang kanyang ina. Anong kinain mo? Kanin at ulam. Maikli niyang sagot. Tumawa si Nena. Anong ulam? May klase pa ako. Palusot niya. Pwede bang saka ka nalang tumawag kapag importante? Sige. Tawag ako ulit. Pasensya na, Tala ko. Namimiss lang kita kaya tatawag ako ulit ha. Nagpa-load ako. Tinulungan ako ni Marco na magpa-load. Huwag na. Mabilis niyang sabi. Ako na lang ang tatawag. Hintayin mong tawag ko. Nakakaistorbo ka kapag ikaw ang tumatawag. Pero hindi siya tumatawag. Kaya kapag ganoon ay unti-unti mas dumadalas ang tawag ni Nena. At unti-unti rin mas hindi niya sinasagot. May exam siya. May mga kailangang asikasuhin. May trabaho sa library, may boyfriend na gusto rin siyang kasama. May buhay siya na hindi kasya ang kanyang ina. Isang gabi, habang nagre-review si Tala sa dorm at wala ang roommates niya,
Tumunog na naman ang kanyang cellphone. Ay, tumatawag na naman siya. Pinisil niya ang sentido. Sumasakit na ang ulo niya sa dami ng formulas. Ano ba ma? Agad niyang sabi. Tala! Masayang boses na tawag ni Nena. Gising ka pa? Malinaw namang gising ako kung sumagot ako. Pumutok ang boses ni Tala. Nag-aaral ako. Natahimik ito sa kabilang linya. Gusto ko lang, mahinang sabi ni Nena. Kamustahin ka? Hindi ka pa pwedeng tumawag minsan lang? Hindi yung kada oras? Patuloy ni Tala. Hindi ako bata. May ginagawa ako dito. Hindi ako katulad mo na maraming libreng oras. Mama, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na akong tatawag pero hindi ka naman nakikinig. Narinig niya ang mahinang hingal ng kanyang ina. Sorry, gusto ko lang naman na makausap ang Tala ko. Hindi ka naman tumatawag anak. Naiinip si mama. Naririnig niya ang mga hikbi ng kanyang ina. Mas lalong sumakit ang ulo ni Tala. Parang mas lalo siyang na-stress kapag kausap ang kanyang ina. Mama, tahan na. Napabuntong hininga si Tala. Sorry, pasensya na mama. Huwag ka nang umiyak. Sige, tatawag ako kapag may time ako. Huwag ka na kasing makulit. Matulog ka na, sabi ni Nena at sumisinghot pa. Good night anak. Naputol ang linya. Nakatitig lang si Tala sa screen. Parang may mali sa dibdib niya. Parang may kulang na hangin. Ibinalik niya ang cellphone sa mesa at huminga ng malalim. Mama naman kasi, kailangan to, hindi ako mag-grow kung lagi akong nakatali sa kanya. Pinilit niyang bumalik sa libro. Binasa ang parehong linya ng 5 beses bago pumasok sa utak niya. Lumipas ang mga buwan, mas lalong inayos ni Tala ang pag-aaral. Nandoon pa rin ang kanyang ina na nangungulit ng atensyon sa kanya. Pero second year na siya nang mangyari yon. Papalabas siya ng campus galing library nang tawagin siya ng guard. Miss Tala, napalingon siya. Po? May naghahanap sa'yo sa entrance. Kumunot ang noo niya. Wala naman siyang inaasahang bisita. Paglapit niya sa gate, parang tumigil ang mundo. Nakatayo roon si Nena, may hawak na malaking plastic bag. Nakangiti ito, maraming clip sa buhok at mukhang pagod pero tuwang-tuwa. Tala! Kumaway ito at gumawa ng maliit na talon, parang batang sobrang excited. Nanlamig ang kamay ni Tala. Ma? Bulong niya at halos hindi makapaniwala. Paano ka nakapunta dito? Lumapit si Nena na parang proud na proud. Sumabay ako kay attorney. Yung amo mo dati, sinabi nila na pupunta sila rito kaya sumama ako. Ikaw na lang ang bahala sa pag-uwi ko Samahan mo ko, Tala. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat, na may sumama sa nanay niya o nakapunta ito roon ng mag-isa. Madali na talagang turuan ang kanyang ina, pero isip bata pa rin talaga. Ma, paano ka uuwi? Agad niyang tanong. May klase pa ako at hindi ka pwede sa dorm ko. Ngumiti si Nena. Alam ko na, marunong na ako. Tinuro sa akin. Basta ihatid mo lang daw ako sa terminal, sabi nila. Parang may pumalo sa ulo niya. Halo ng takot at hiya ang nararamdaman ni Tala. May mga estudyanteng dumadaan, may tumitingin at mas lalo lang siyang kinakabahan. Itinaas ni Nena ang dalang bag. May dala akong pagkain, masarap. Paborito mo lahat to. Inabot nitong plastic bag na punong-puno ng lalagyan. Amoy adobo, pritong isda, kanin, mga kakanin at kung ano-ano pa. Gusto niyang umiyak at sumigaw ng sabay. Mas kaya niya pang mapansin ang tingin ng ibang tao kaysa ang mga pabaon ng kanyang ina sa kanya. Mama, pabulong niyang sabi, hindi ka dapat pumunta dito. Miss na kita, simpleng sagot ni Nena. At doon, tumahimik ang galit niya sandali. Ang inosente niyang ina, miss na siya. Pero ayaw niyang magpunta ito roon. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Joaquin.
"Hey, Tala!" Naniga siya. Lumingon siya at nakita si Joaquin na papalapit habang nakangiti. "Sino yung kasama mo?" Tanong ng kanyang boyfriend. Mabilis naman siyang sumagot. "Tita ko." Napatingin si Nena sa kanya at ngumiti pa rin. Tinakpan niya ang ina na mabuti na lang, hindi mahilig sumabat sa usapan. Tita?" Ulit ni Joaquin. "Oo," sabi niya. "May special needs at napadaan lang dito." Tumango lang si Joaquin. Maya-maya'y tinawag na ito ng mga kasama. Kaya nagpaalam na lang sa kanya at iniwan sila roon. Sinamahan niya ang nanay niya hanggang sa terminal. Hawak niya ang siko nito at baka mawala pa sa dami ng tao. "Mama, huwag mo na po ulit gagawin to," sabi niya habang naglalakad. "Paano kung naligaw ka po? Mama, Maynila po ito. Delikado at baka mawala kayo. Hindi naman po lahat ng tao kilala ka rito na kapag hindi ka makauwi may maghahatid." Hindi naman ako naligaw." Depensa ni Nena. "Marunong na ako. Wala ka bang tiwala sa akin? Saka nilista ko naman sa papel yung mga sasakyan ko para makapunta sa'yo. Tinulungan ako ni Marco kasi sinabi ko sa kanya na kaya ko namang magbiyahe. Ang galing ko, 'di ba?" "Hindi mo pa rin dapat ginagawa yon." Hindi na napigilan ni Tala ang galit. "Delikado, ma. Kapag nawala ka, hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Mama naman, ang dami-dami ko nang iniisip. Dumagdag ka pa." Nanlaki ang mga mata ni Nena. Namuo agad ang luha sa mga mata nito. "Miss lang naman kita, kaya ako pumunta rito." Parang may tumusok sa dibdib niya. Yun na naman ang kanyang ina. Naghahangad na naman ng pansin mula kay Tala. "Hindi mo kailangan pumunta." Mas mahina niyang sabi. "Tumawag ka na lang." Hindi ka naman sumasagot, anak." Bulong ni Nena. Wala siyang maisagot. Umiyak lang si Nena ng tahimik. Parang batang pinagalitan. Napabuntong hininga si Tala. Lumambot ang balikat niya at hinaplos niya ang likod ng kanyang mama. "Sige na," bulong ni Tala. "Huwag ka na pong umiyak." Yumakap si Nena sa kanya ng mahigpit. "Mahal kita, anak." Pumikit si Tala at huminga ng malalim. "Mahal din kita, mama." Tinulungan niya itong sumakay ng bus. Diretso na yon sa bayan nila. Pinakiusapan niya rin si Aling Josie na salubungin ang kanyang ina na siguradong gagabihin na. "Text mo ako pagdating mo sa bahay, ma." Bilin ni Tala. "Oo," masayang sagot ni Nena na parang walang nangyaring iyakan kanina. "Kainin mo ang mga ginawa kong baon sa'yo, anak. I love you." Umandar ang bus, kaya kumaway na ito sa bintana. Hindi siya kumaway at tiningnan lang ito. Maya-maya'y tumalikod na siya at naglakad pabalik. Gabi na nang tumunog ang cellphone niya. Saglit siyang nag-atubili bago sinagot. "Nakauwi na ako!" Masayang boses na sabi ng kanyang ina at napahikab pa. "Sabi ko sa'yo, marunong na ako." Napangiti siya kahit papaano. "Okay, mabutit nakauwi ka po ng ligtas, ma." Medyo tumagal pa ang usapan nila. Nang mapansin ni Tala na inaantok na si Nena, doon niya ito pinilit na ibaba ang tawag. "Good night, anak. Masayang masaya ako na nayakap at nakausap kita kanina. I love you, Tala ko." Huling mga salita ng kanyang ina bago ibaba ang tawag. Lumipas ang panahon na parang hinahabol ni Tala. Third year college na nang tuluyan siyang mapagod. Hindi lang pagod sa pag-aaral, pagod siya sa pagbilang ng barya, sa pagtitipid ng pagkain, sa kakaisip kung saan kukuha ng susunod na gastusin. Naubos ng sponsor ng abogado na tumulong sa kanya sa unang 2 taon. May scholarship pa rin naman siya, pero hindi sapat ang allowance para sa lahat. Isang gabi, nakaupo siya sa gilid ng kama sa dorm. Hawak ang resibo ng bayarin. Kulang. Kahit anong compute ko, kulang talaga. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang boyfriend na si Joaquin. "Hello?" Mahina niyang sagot. "Bakit ganyan ang boses mo? Nasaan ka ba?" Tanong nito. "Baba ka. Nasa tapat ako." "Pagod lang," sabi niya.
Nandito ako sa dorm. Sige, bababa ako. Bumaba si Tala. Nadatnan niyang nakatayo si Joaquin sa labas at may dalang kape. Inabot nito sa kanya yon. Hindi ka na kumakain ng maayos, sabi nito habang tinitingnan ang mukha niya. Payat ka na. Busy kasi ako, sagot niya naman. Napailing ito. Alam kong hindi ka busy. Nagtitipid ka lang. Palagi ka na lang nahihiya sa akin kapag kailangan mo ng tulong. Hindi siya sumagot. Ayaw lang naman ni Tala na maging pabigat. Isa pa, kinakaya niya naman palagi. Tahimik silang naglakad papunta sa bench. Umupo siya roon, pahinga yon pero parang biglang bumigat ang katawan niya. Kulang ng pera ko? Diretsyong sabi ni Tala. Hindi siya sanay umamin ng kahinaan, pero pagod na siyang magpanggap. Habang tumatagal, mas lumalaki ang gastos ni Tala sa pag-aaral. Tumira ka na lang sa kondo ko kasama ako, sabi ni Joaquin na parang simpleng solusyon lang yon. Napatingin siya rito. Aha? Live-in na lang tayo, ulit nito. May kondo ko, libre ka sa rent at pagkain. Mas makakatipid ka. Napalunok si Tala. Hindi yun bahagi ng plano niya nang pumunta sa Maynila. Hindi siya dapat umaasa sa kahit sino, pero nahihirapan na talaga siya sa mga gastusin. Pagod at sakit ng katawan na ilang linggo na niyang dinadala. Pag-iisipan ko, sabi na lang muna ni Tala. Masyadong malaking hakbang na mag-live-in tayo, Joaquin. Sa gabing yon, umuwi siya sa dorm na umiikot ang isip. Kinaumagahan, sumuka siya sa banyo. Nagkasakit siya, nilalagnat at nanghihina si Tala. Hindi siya makapasok sa trabaho sa library. Hindi siya makapasok sa klase. Hindi siya makapasok sa dorm kaya walang ibang choice si Joaquin kundi dalhin siya sa kondo nito. Doon siya inalagaan ng kanyang boyfriend. Uminom ka, sambit ni Joaquin habang hawak ang baso. May exams pa ako, mahina niyang protesta. Umiling ang kanyang boyfriend. May sakit ka. Napabuntong hininga na lang siya. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Si Nena, hindi makatulog at hindi mapakali kapag may sakit siya. Pero si Tala naman mismo ang naglalayo ng sarili niya sa ina. Kaya ngayon, si Joaquin ang meron siya. At wala na siyang lakas ng loob para tanggihan pa yon. Ayoko ng ganitong nag-aalala sa'yo, Tala. Kaya lumipat ka na rito. Mas okay na kasama mo ko kaysa pagod ka na nga tapos wala pong nag-aalaga sa'yo. Matamang sabi ni Joaquin. Tumango na lang si Tala. Tahimik ang kondo ni Joaquin. Malinis, malamig ang aircon at talagang komportable siya. Ngayon, ito ng tahanan mo. Nakangiting sambit ni Joaquin. Hindi niya sinabing hindi pa niya kayang tawagin na bahay yon. Pero nanatili siya kasi mas gumaan ang buhay ni Tala. Mas nakakapag-aral siya ng maayos. Mas nakakapasok sa trabaho at mas nakakakain ng tama. Hindi niya hinayaang malunod sa ginhawa dahil lang nagbibigay ang boyfriend niyang si Joaquin. Doon siya nakatira pero mas lalo pa rin siyang nagsumikap para sa sarili. Tao ka pa ba? Para kang machine. Bawasan mo naman yung kasipagan mo. Minsang sabi ng kaklase niya. Ngumiti lang si Tala. Kailangan niyang matapos. Kailangan niyang patunayan na tama ang lahat ng sakripisyo niya. Kaya dumating ang araw na nakapagtapos si Tala. Magna cum laude. Nakatayo siya sa entablado, hawak ang medalya, habang pumapalakpak ang mga tao. Nasa audience si Joaquin, sumisigaw ng pangalan niya. Tala, that's my girl. Ngumiti siya ng malaki at totoo. Sa sandaling yon, parang may pinto sa likod niya na tuluyang nagsara at may panibagong pinto na gustong-gusto niyang tahakin. Congratulations, babe! You did so great! Bati ni Joaquin at marahan siyang hinalikan. Binigay nito ang isang bouquet ng mga bulaklak. Let's go! Mag-celebrate na tayo! Habang naglalakad papunta sa sasakyan, napapatingin si Tala sa ibang graduates. Kasama ng mga ito ang mga magulang at nakaramdam siya ng kaunting kirot pero inalis niya agad yon sa kanyang puso at isipan. Simula nang lumipat siya sa kondo ni Joaquin, nagpalit na si Tala ng number.
Sinikap niya ng putulin ang kanyang koneksyon kasi para sa kanya, makakasagaba lang sa buhay niya si Nena. Pagkatapos nun, naghanda si Tala para sa kanyang board exam. 3 buwan siyang halos hindi natulog. Reviewer sa umaga, reviewer sa gabi, reviewer sa gitna ng hapunan. "Kaya mo yan," sabi ni Joaquin habang minamasahe ang balikat niya. Napangiti siya. "Kakayanin ko talaga, hindi pwedeng hindi." Nang lumabas ang resulta, nanginginig ang kamay niya sa pag-refresh ng website. Napaupo na lang siya sa sahig nang makitang nakapasa siya roon. "Tala," gulat na tanong ni Joaquin. "Anong nangyari?" Tiningnan niya ang kanyang boyfriend. "Nakapasa ako." Sumigaw si Joaquin at niyakap siya ng mahigpit. Mahina siyang tumawa nang iikot siya ng kanyang boyfriend. Sa wakas, CPA na si Tala. Dahil sa maraming koneksyon ni Joaquin, madaling nakapasok si Tala sa dream company niya. Nagsimula ang trabaho niya sa isang malaking firm. "Welcome to the team," sabi ng kanyang boss. "Thank you," sagot ng bagong Tala. Maayos magsalita at matatag ang tingin. Nagkaroon ng pag-ahon sa kanyang career. Mabilis ang naging promotion, bonus at recognition kay Tala. At sa lahat ng yon, wala ang kanyang ina na si Nena. "Hindi na dapat ako makonsensya." Marahan siyang lumagok ng wine habang nakatanaw sa glass window. Kaya na niyang sarili niya. Nakabiyahe nga siya ng mag-isa. Hindi na namin kailangan ng isa't isa kasi ito ang mundo na gusto ko. Ang mundong wala ang nakaraan ni Tala. Ang mundong wala si Nena at ang mundong walang kahit anong kasiraan sa kanyang pagkatao. Mas nag-focus pa si Tala sa trabaho. Punong-puno ang opisina ng ilaw kahit gabi na. Lahat nakatungo sa laptop. Boss na siya ngayon. Hindi pa ganun katagal pero sapat na para matutunan niya na huwag ipakita ang pagod. "Miss Tala, kailangan mo raw pong pirmahan to?" sabi ng assistant niya. "Lapag mo dyan," sagot niya at hindi man lang tumitingin. Hanggang isang tao mula sa nakaraan ang susulpot sa kanyang buhay. May bagong hire na nakatayo sa harap niya. Lalaking pamilyar ang tindig at pamilyar ang mukha. "Marco?" Kusang lumabas sa bibig niya. Nanlaki ang mata nito. "Tala?" Tahimik ang opisina sa paligid nila pero sa ulo niya parang may umalingaw-ngaw. Si Marco, ang anak ng kapitbahay nila sa probinsya. Ikaw ang boss ko?" Mahina nitong tanong. Tumawid si Tala at pinilit na ibalik ang otoridad. "Yes, ako ang supervisor mo. You should not address me like that." "Sorry ma'am," agad na sabi ni Marco pero hindi nawawala ang gulat sa mukha. Hindi siya sanay na may nakakakilala sa lumang Tala sa mundong yun. "Give me your report," utos na lang niya. Nagsalita si Marco tungkol sa files. Nakikinig siya pero kalahati lang. Kalahati ng utak niya nasa probinsya. Sa bahay na matagal na niyang nilibing sa isip. Pag-alis ni Marco, nanginginig ang kamay ni Tala. Hindi to pwede. Bakit dito pa siya nagtatrabaho? Ilang araw niyang iniiwasan si Marco. Puro email na lang ang hiningi niya at walang personal na usapan. Pero isang gabi, nadat na niya itong naghihintay sa labas ng opisina. "Ma'am," tawag nito. "Anong kailangan mo?" Diretso niyang tanong. Pwede ba kitang makausap? Hindi tungkol sa trabaho," sabi ni Marco. Nanikip ang dibdib niya. "Okay, 5 minutes. Lumapit ito at mataman siyang tiningnan. "Kumusta ka na?" Kumunot ang noo niya. Sa pagkakatanda ni Tala, hindi naman sila close. Magkapit-bahay lang sila, kaya para sa kanya, walang bigat ang pangungumusta nito. Napalunok si Marco. "Yung mama mo." Parang may yelo na bumuhos sa likod ni Tala. Umiwas siya agad ng tingin. "Malungkot si Aling Nena," sabi ni Marco. "Palagi kanyang hinihintay. Bigla ka na lang nawala. Akala niya uuwi ka. Kasi yun ang pangako mo, di ba? Araw-araw nasa labas ng bahay. Titingin sa kalsada. Umaasang darating ka. Kahit alam na halos ng lahat ng tao ron
na inabandona mo ang sarili mong ina. Mapait na tumawa si Tala. Tama naman talaga si Marco. Inabandona niya ang kanyang sariling ina. Hindi niya yun itatanggi at wala siyang pakialam kung masamang anak ang tingin sa kanya ng mga tao roon. Hindi mo na dapat sinasabi sa akin yan. Sagot na lang ni Tala. Pinahanap ka niya, Tala. Mariing sabi ni Marco. Pumunta kami sa dorm mo dati. Sinamahan ko siya. Napatingin siya rito. Nag-enroll ako sa ibang school. Sa iba na rin ako tumira. Pumunta siya? Tumango si Marco. Hindi ka na makontak, kaya gustong-gusto niyong puntahan ka. Wala ka na doon. Umiyak siya nang hindi ka namin makita. May kumirot sa dibdib niya pero mabilis niyang tinulak ang pakiramdam na yon. Binigyan niya ito ng malamig na tingin. Nagtanong ba ako? Hindi mo na kailangang ikwento. Wala na akong pakialam. Umawang ang bibig nito. Ganun na lang. Si Aling Nena yon. Mama mo na mahal ka. Wala akong alam sa inyong mag-ina. Pero alam kong walang ibang ginawa si Aling Nena kundi ang mahalin ka sa gitna ng kakulangan niya. Ikaw lang ang pamilya niyang pwede niyang maasahan. Lumayo ka pa sa kanya. Paano mo siya natitiis ng ganun na lang? Napailing si Tala. Bakit ka ba nangingialam? Kamag-anak ba kita? Buhay ko to at desisyon ko lang ang masusunod. Hindi na ako babalik doon. Hindi ko na siya obligasyon. Tigilan mo na ako. Nakita niya ang galit sa mata ni Marco. Conversation over. Sana hindi ko na marinig pa to mula sa'yo. Malamig niya pang sabi. Employee kita, tandaan mo yan. Wala kang karapatan na tanungin ako sa personal kong buhay. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Gusto niyang kalimutan ang sinabi nito tungkol kay Nena. Ayaw niyang mabagabag ang kanyang isipan sa nanay niya na pinili niyang iwanan. Nang makarating sa kondo, napapikit pa rin siya. Inaalala ang naging usapan nila ni Marco kanina. Late ka nang umuwi. Saad ni Joaquin at hinalikan siya sa mga labi. Dumiretso siya sa kusina. Busy lang ako. Binuksan niyang ref kahit hindi gutom. Kailangan lang niya na mayroon siyang gawin, kaya kumuha lang siya ng tubig at uminom. Okay ka lang? Tanong ni Joaquin. Oo, pero ang totoo, hindi okay si Tala. Sa isip niya, paulit-ulit ang imahe ni Nena na umiiyak at naghihintay sa kanya. Pinikit niya ang mata. Kailangan itong masanay. Hindi pwedeng habang buhay itong aasa na magkasama sila. Pero hanggang kailan magiging matigas si Tala sa nanay na nagmamahal sa kanya? Isang Martes, nagkakagulo sa opisina. Wala pa namang sinasabi pero malakas ang pakiramdam niya na siya ang masisisi. Nagkatinginan sila ni Marco at may nakita siyang munting pag-aalala sa mga mata nito. Umiwas na lang siya ng tingin. Tala, meeting room. Now. Saad ng direktor sa kanya. Tumayo siya agad, sanay siyang tinatawag para sa mahalagang bagay. Pero hindi siya handa sa salitang maririnig niya. May discrepancy sa audit file. Malamig na sabi ng direktor. Malaki. Imposible, sagot niya agad. Natsak ko po yun, sir. Iniharap sa kanya ang dokumento. Mga numerong kilala niya at nandoon ang pirma niya sa ibaba. Nanlabo ang paningin niya. Hindi ako, sir. May mali dito. Your account? Putol ng direktor. Your responsibility. Hindi po ako magnanakaw. Mariin niyang sabi. Hindi ko po magagawa to sa company. Walang nagsasabing nagnakaw ka. Sagot naman ng direktor. Pero ikaw ang may hawak. We're suspending you habang iniimbestigahan. Parang sinuntok siya sa tiyan. Sir, turn in your ID. Yun na, wala na siyang nagawa. Tinanggal ni Tala ang ID lace sa leeg niya at inilapag sa mesa. Sa labas ng meeting room, pakiramdam niya lahat ay nakatingin sa kanya. Umuwi na lang talaga si Tala ng maaga. Tahimik ang kondo pero bukas ang ilaw sa sala. Pero natigilan siya nang may makitang sapatos na hindi sa kanya sa may pintuan. Kumunot ang noo niya. Joaquin? Walang sumagot. Lumapit siya sa kwarto at may narinig siyang tawa. Babaeng tawa na wala dapat doon.
biglang nanigas ang paa ni Tala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at doon tumigil ang mundo niya. Nasa kama si Joaquin na walang saplot. Katabi nito ang babae na hindi niya kilala. Kumot lang ang takip ng mga ito. Parang may sumabog sa tenga ni Tala. Tala, Gulat na sabi ni Joaquin at tumayo agad nang makita siya. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Nakatayo lang si Tala roon habang nakatitig. I can explain. Sabi ni Joaquin at lumapit sa kanya. Pero umurong si Tala. Galit siya pero hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi niya yon mailabas. "Huwag kang lalapit," malamig niyang sabi. Yumuko ang babae at nagmamadaling magbihis. Hindi man lang siya tiningnan. Please, Pakiusap ni Joaquin. it's not what you think. Talaga? Tanong ni Tala at masama ang tingin dito. Mukhang malinaw naman sa akin. Nagloko ka? May ibang babae kang kasama sa kama. Nagtatawanan pa nga kayo. Anong hindi ko pa alam? Anong tingin mo sa akin? Magpapauto sa mga sinasabi mo? Mahal kita pero hindi ako utu-uto, Joaquin. Huminga ng malalim si Joaquin. Pagkakamali lang to. Tumawa si Tala. Pagkakamaling ano? Pagkakamaling paulit-ulit? Natahimik si Joaquin at doon niya nakuha ang sagot. Gaano katagal? Tanong niya. Gaano mo na ako katagal niloloko? Months. Mahina nitong sabi. Parang may humila na malakas na puwersa sa pagkatao ni Tala. Months? Habang nagtatrabaho siya, habang binubuo niya ang future kasama ito, niloloko na pala siya. Sa pagkakataong yon, malakas niyang sinampal si Joaquin. Tumalikod si Tala. Dahil kahit nasaktan ang mukha ng binata, hindi niya na maatim na tingnan ito. Tala, Habol ni Joaquin. Hindi siya huminto, kinuha niyang bag niya. Nilagay niya roon ang mga gamit. Kung ano ang mahawakan, kinuha niya na. Wala dapat siyang matirang gamit dahil hinding-hindi na siya tutungtong doon kahit kailan. huwag kang umalis. Sabi ni Joaquin habang hawak ang braso niya. I'm sorry, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Tinanggal niya ang kamay nito. Tapos na. Ayoko na. Hindi na ako babalik sa katulad mong manloloko. Pasalamat ka at may delikadesa pa ako para hindi kayo saktan ng babae mo. Namutla si Joaquin. Sorry, please maayos pa natin to. Wala siyang emosyon sa mukha. Hindi na. Wala na, Joaquin. Tapos na tayo. Kinuha niya ang mga gamit. Tumawag pa nga siya ng mga tutulong. Basta bago matapos ang araw na yon, sinikap niyang makaalis sa kondo ni Joaquin. Sa hallway ng kondo, saka siya nanginig sa mga desisyong ginawa. Wala siyang mapupuntahan. Walang trabaho, walang boyfriend, walang bahay. Pinilit niyang maglakad, sumakay ng taxi nang hindi iniisip kung saan. Miss, saan po tayo? Tanong ng driver. Pinilit niyang kumalma. Sa sandaling yon, nagdesisyon siya na mag-hotel na muna. Sa bintana, dumaan ang lungsod na minsang simbolo ng tagumpay niya. Ngayon, parang banyaga na lang kay Tala. Kinabukasan, naghanap siya ng apartment na pwede niyang tirhan. Yun nga lang, habang naghahanap, bigla na lang siyang nahilo. Nagsusuka siya kaninang umaga at masama talaga ang pakiramdam. Pero pinili niya pa rin na lumabas ng hotel room para maghanap ng ibang matutuluyan. Miss, okay ka lang? Tanong ng landlady sa kanya. Tumango lang si Tala. Opo, pero hindi niya mapigilang magduda sa kanyang sarili. Pagkatapos doon, bumaba siya sa isang butika. Bumili siya ng pregnancy tests. Nanlamig ang kamay ni Tala dahil parang kinumpirma niya na rin ang kanyang hinala. Sa banyo ng hotel room, nanginginig ang daliri niya habang sinusubukan yon. Hindi sana ako buntis. Ilang minuto lang, lumabas ang resulta. At natulala na lang si Tala nang makita ang dalawang guhit. Buntis ako? Napaupo siya sa saradong inidoro at niyakap ang sarili. Anong gagawin ko? Ayokong bumalik kay Joaquin. Ayoko.
Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Tala na umiyak. Pagod na siya. Pakiramdam niya, karma niya yon sa ginawa niya kay Nena. Umuwi si Tala nang walang anunsyo. Pagkatapos ng ilang buwan, nagdesisyon na lang siyang bumalik sa Laguna. Dala ang mga gamit at tiyan na hindi na kayang itago sa maluwag na damit. Habang bumababa ang bus sa terminal, pakiramdam niya bawat hakbang ay paatras sa buhay na pilit niyang tinakasan noon. Mapait siyang napangiti. Umuwi pa rin talaga ako at ibinalik sa pinagmulan ko. Nagagalaw niya ang kanyang inipon at kung magiging mas magastos pa siya, baka maubos yon. Wala siyang trabaho, wala siyang pupuntahan. Huminto siya sa tapat ng lumang bahay nila. Pareho pa rin, nakupas ang pintura, nakabukas ang bintana at may sinampay sa gilid. Huminga siya ng malalim. Baka itaboy ako ni Mama. Baka sisihin ako. Baka... Nakita niyang bumukas ang pinto. Agad na nangilid ang kanyang mga luha nang makita si Nena. Medyo malaki na rin ang itinanda ng kanyang ina. Mama, sumilip ito sa kanya. Ganoon pa rin ito manamit, parang batang maraming clips. Nang makita siya, nanlaki ang mga mata nito. Tahala! Tumakbo ito palabas. Tahala! Tahala ako! Ni hindi tumingin sa tiyan niya, ni hindi nagtanong, niyakap siya agad na para bang yon ang sagot sa lahat. Na para bang magiging okay lang ulit kahit na hindi siya bumalik agad. Mahal ko! Tawa at iyak na sabi ni Nena. Umuwi ka! Umuwi ka! Umuwi ng anak ko! Ang tagal kitang hinintay. Di ka bumalik. Lumagpas ng 4 mong birthday, wala ka pa rin. Araw-araw kitang tinatawagan sa cellphone. Di ka naman sumasagot. Pinuntahan kita at sinamahan ako ni Marco pero wala ka na raw doon. Naniga si Tala sa yakap nito. Wala siyang galit na nararamdaman mula sa kanyang ina. Hindi ito nagtanong sa kanya ng mga bagay na ginawa niya. Puro saya lang at pangungulilang na ibsan ang nakita niya sa mga mata nito. Kaya mas lalong na-guilty si Tala. Ma, bulong niya. Hinawakan ni Nena ang mukha niya. Payat ka, gutom ka, may sinaing ako, kakain tayo ng maraming pagkain. Palagi ako nagluluto ng masarap na pagkain at paborito mo. Kasi alam ko na babalik ka, Tala ko. Nangako ka eh. Saka lang bumaba ang tingin nito sa kanyang tiyan. Huminto ito saglit at medyo napatalon pa sa gulat. Namilog ang bibig ni Nena at humina ang boses. Bakit ang laki ng tiyan mo? May baby? May baby si Tahala? Ganyan din ako nung baby ka. Bago ka lumabas, malaki rin ang tiyan ko. Wow! Buntis ka? Marahang tumango si Tala. Opo, buntis ako. Napangiti ito na parang ipinagmamalaki na buntis siya. Parang himala na pati siya ay magkakaroon na lang ng baby. Hindi nagsalita ng masasakit na salita si Nena sa kanya. Hindi ito nagtanong kung sino ang ama. Hindi ito nagalit at sa lahat ng pagtrato, alam ni Tala na hindi niya deserve ang kahit isa roon. Hinawakan lang ni Nena ang tiyan niya ng dahan-dahan. Hello, baby ni Tala. May kumurot sa dibdib niya. Pasok ka na, mainit. Mapapagod kayo ng baby mo. Parang walang nangyari sa mga taon na nawala siya. Parang kahapon lang siya umalis. Kaya mas lalo lang naluha si Tala. Nang makapasok, nakita ni Tala na maayos at malinis ang kanyang kwarto. Kung ano yun noon, yun pa rin ngayon. Walang kahit na anong tinanggal ang kanyang ina. Maya-maya ay pinaupo siya ni Nena sa harap ng lamesa. Naghain agad ito ng kanin at adobo. Habang sumusubo ng pagkain, hindi na naman napigilan ni Tala ang mga luha. Nanginig ang mga balikat niya habang umunguya. Nanginginig ang mga labi ni Tala habang sumusubo. Biglang pinunasan ni Nena ang kanyang mga luha. Umiiyak ka na naman. Kumain ka na lang dyan, Tala.
Bawal kumain ng malungkot, hindi ka makakakain ng maayos. Pagkatapos kumain, inasikaso pa rin siya ng kanyang ina. Hanggang pagtulog, pinagmamasdan pa rin siya ni Nena. Hinayaan niya na lang kasi alam niyang namimiss siya ng kanyang sariling ina. Mabilis kumalat ang balita. Sa baryo, walang sikreto. Sa palengke, sa tindahan, sa kanto, lahat may opinyon. Inasahan naman yun ni Tala at pinipilit na huwag magkaroon ng pakialam. Buntis daw? Sinong ama? Galing Maynila, di ba? Naririnig niya kahit hindi direkta sa kanya. Bulong na sapat ang lakas para marinig. Tuwing lalabas siya, nakatutok agad sa kanyang tiyan ang mata ng mga ito. Isang hapon sa tindahan, naramdaman niya ang tingin ng dalawang babae sa likod niya. Ang bata pa, sabi ng isa. Sayang, sagot pa ng isa. Matalino pa naman daw. Saka naglayas yan, di ba? Hindi na binalikan ng ina rito. Sumikip ang dibdib niya. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na hindi naman alam ng mga ito ang buong kwento. Pero ano ang kwento? Niloko siya ni Joaquin, iniwan siya. Bumagsak siya sa pinangarap niyang buhay. Kaya ngayon, nagbabalik siya kay Nena sa pinanggalingan niyang kinaayawan niya palagi. Pag uwi niya, nakita niyang nagluluto si Nena. Kumakanta pa. Ma, mahina niyang sabi. Hindi ka ba nahihiya? Tumingin ang mama niya. Aha? Sa kanila, sabi niya. Pinag-uusapan ako, iniwan kita. Dapat galit ka pero hindi ka galit. Nag-isip si Nena. Kita sa mukha nito ang pagsubok na unawain siya. Bakit? Dahil buntis ako, sigaw ni Tala. Dahil walang pinatunguhan ng buhay ko. Iniwan kita, inabandon na kita. Bakit hindi ka galit? Dapat magalit ka. Saktan mo ako, mama. Kasi sa paulit-ulit mong pagiging mabait, mas lalo lang ako nilalamon ng guilt ko, ma. Napaluhod si Tala at malakas na lang siyang umiyak. Siguro mas magiging magaan ang loob niyang umuwi kung sinaktan lang siya ni Nena. Kung pinagsalitaan siya ng masasama. Pero hindi yon ang ginawa ng kanyang ina. Hindi yon ang bumungad sa kanya. At ngayong umiiyak at lumuluhod si Tala, lumuhod din ito sa harapan niya. Pinunasan ni Nena ang kanyang mga luha. Sumimangot si Nena. Huwag kang umiyak. Bawal sa baby ni Tala ang malungkot. Naiyak pa siya lalo nang yakapin ni Nena. At doon siya lalo nainis. Paano nito nagagawang ngumiti? Paano nito natitiis na mahalin ang walang utang na loob na katulad niya? Bakit parang wala itong pakialam sa mga masasamang nagawa niya? Isang araw, nagpunta si Nena sa palengke. Sumama si Tala dahil ayaw niyang maiwan mag-isa sa bahay. Habang pumipili ng gulay, may lumapit na babae. Nena, sabi nito at pilit ang ngiti. May apo ka na pala. Buntis na ang anak mo. Ngumiti si Nena. Oo, baby ni Tala. Tumingin ang babae sa tiyan niya. Pero, nasaan ang asawa? Bahagya siyang napairap kung ano-ano nang nagiging chismis tungkol sa kanya. Kesyo, naging kabit siya sa Maynila. Hindi na lang niya iniintindi. Wala naman siyang kailangang ipaliwanag sa mga ito. Bago pa siya makasagot, humarap si Nena. Magaling si Tala, mabait, saka, ano nga yun? CPA ang Tala ko. Magaling siya sa Maynila. At ngayon, mama na rin siya kasi may bibi si Tala. Napakurap ulit si Tala. Kung makikichismis ho kayo, wala kayong mapapala. At pasabi ho sa mga chismosang katulad nyo na hindi ako naging kabit ng kahit na sino. Ako pa nga itong niloko. At next time po, bago mangialam sa buhay ng iba, ayusin nyo muna ang mga buhay nyo. Palibhasa mga walang ginagawa kaya maraming oras na pakialaman ng buhay ng iba. Napatahimik ang babae. Umalis ang babae na alanganin at medyo napahiya. Bumalik naman si Nena sa pagpili ng kamatis na parang walang nangyari. May kakaibang init sa dibdib ni Tala. Kahit anong mangyari at kahit anong ginawa niya,
Pinagmamalaki pa rin siya ng kanyang ina. Isang hapon, nakapatong ang kamay ni Tala sa tiyan. Pagkatapos, may gumalaw, parang maliit na alon sa loob. Napabalikwas si Tala. Ma! Ma! Napatakbo si Nena mula sa kusina. Ano? Ano anak? Hinawakan ni Tala ang tiyan habang nanginginig. Gumalaw? Lumaki ang mata ni Nena. Talaga? Gumalaw ang baby mo? Tumango na lang si Tala. Dahan-dahan inilapag ni Nena ang kamay sa tiyan niya. Tahimik silang dalawa hanggang sa muling gumalaw ang baby niya. Napabungis-ngis si Nena sa tuwa. Hello! Hello, baby ni Tala! Si Tala naman ay nanlamig. Hindi saya ang unang niyang naramdaman. Takot, parang doon palang nagsisink in na may baby sa loob niya. May batang darating at siya ang ina. Ma? Bulong ni Tala. Tumingala si Nena at ngumiti. Natatakot po ako, sabi ni Tala. Hindi agad sumagot si Nena. Hinaplos lang nito ang kamay niya. Okay lang, nandito ako. Masakit pero kaya mo yan, Tala ko. Kinabukasan, sinamahan siya ni Nena sa ospital para magpa-check up. Mahaba ang pila at may umiiyak na sanggol sa kabilang upuan. Napahawak si Nena sa bag na parang siya ang pasyente. Kabado at paikot-ikot ang tingin. Ma, relax ka lang, sabi ni Tala. Ngumiti ito. Baby check na tayo. Tinawag ang pangalan niya kaya pumasok na sila. Habang kinakausap siya ng doktor, nakatutok si Nena sa monitor na parang may palabas. Healthy ang baby, sabi ng doktor. Malakas ang heartbeat. Manghang-mangha si Nena. Wow, yan ang baby ni Tala? Nginitian ito ng doktor. Yes, pumalakpak si Nena. Yay! Kaunti na lang, lalabas ng apo ko. Siguro kamukha ni Tala ang baby ni Tala. Hindi mapigilan ng umiti ni Tala. Paglabas nila, biglang huminto si Nena sa hallway. Binuksan nito ang lumang pitaka. May mga nakatiklop na pera sa loob na parang matagal nang inipon. Ma, ano yan? Tanong ni Tala. Pera, sabi ni Nena at halatang proud sa sarili. Para sa baby ni Tala. Napakunot ang noo niya. Huwag mo na ilabas yan, may pera naman ako. Umiling si Nena. Hati nga, di ba? Para sa baby, para kay Tala. Natigilan siya. Ma, hindi kailangan gastusin yan. Para yan sa'yo. Pero umiling si Nena. Hindi, gagastusin natin. Ganyan palagi. Dati kapag may sahod, lagi tayong hati. Tinitigan niya ang pera at biglang bumalik ang mga alaala nila noon. Mga baon niya noon, may bagong gamit kasi nagtatrabaho ang nanay niya sa kabila ng kakulangan. Hindi niya kailanman tinanong kung saan galing. Hindi niya na-appreciate dati. Araw-araw, hinahati ni Nena ang sweldo nito bilang dishwasher. Para sa kanya ang malaking parte at kahit umalis si Tala, kahit iniwan niya ito, ginagawa pa rin ni Nena. Nanlabo ang paningin niya. Ma, ngumiti si Nena. Halika na, pili na tayo ng bibilhin anak. Sa maliit na tindahan ng gamit pang baby, sobrang saya ni Nena. Cute! Sabi nito, hawak ang maliit na medyas. Hinayaan niyang si Nena ang pumili. Binanood lang ito ni Tala. Bawat tiklop ng tela, bawat ngiti, walang bakas ng hiya. Walang bakas ng pagod. Puro excitement ang nakikita niya kay Nena. Boy o girl? Tanong ng tindera. Baby boy, sabi ng doktor. Sagot agad ni Nena. Tumawa ang tindera. Napangiti si Tala. Sa counter, inilabas ni Nena ang pera nito bago pa siya makapaglabas ng sarili. Ma, ako nga sabi. Pilit pa ni Nena. Hindi na siya nakipagtalo. Habang naglalakad sila pa uwi, hawak ni Nena ang supot na parang trophy yon. Patalon-talon pa sa kanyang tabi. Tala, sabi nito. Good baby ka nun. Napatingin siya. Ha? Maliit ka.
sabi ni Nena sabay turo sa lupa. Tapos, malaki ka na ngayon, mas malaki ka pa sa akin. Parang ipinagmamalaki ni Nena ang paglaki niya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Kasi nang lumaki siya, sa kanya ito naisipang iwanan. Dumating ang kamag-anak nila sa isang hapon na maulan. Nasa mesa si Tala, nagbabalat ng mangga. Habang si Nena ay abala sa pagtutupi ng maliliit na damit ng baby at inilalagay sa isang bag. "May tao!" sigaw ni Nena nang may kumatok. Tumayo ito agad at binuksan ang pinto. "Oy! Nena!" Masayang bati ng tita niya na malayong pinsan ni Nena. "Pwede pumasok?" "Pasok!" sagot naman ni Nena. Napatingin si Tala. "Tita Liza, kayo po pala. Ang laki na ng tiyan mo," sabi nito at umupo. "Malapit na?" "Mga ilang buwan pa po," sagot ni Tala. Umupo si Nena sa tabi niya, hawak pa rin ang maliliit na damit. "May bibi na si Tala." "Oo nga," natatawang sagot ni Liza. Excited na si Nena. Nagkape sila pagkatapos. Kung ano-ano lang ang napag-usapan nila. Nasabi niya rin dito ang balak na magnegosyo sa bayan. Susugal siya sa pagnenegosyo para hindi siya umalis. Hanggang sa napunta ang usapan sa kanya. "Mabuti at umuwi ka," sabi ni Tita Liza at biglang naging seryoso. "Akala namin ay hindi ka na babalik." Nanikip ang dibdib niya. "Nag-aaral lang po ako at nagtrabaho. Pagkakamali ko rin po kasi sinubukan ko po talagang abandonahin siya." "Totoo naman at masakit din sa nanay mo noon." Napatingin siya kay Nena. Abala na ito sa pagbubunot ng sahig. Walang bakas na naiintindihan ang bigat ng usapan nila. "Araw-araw kang hinahanap niyan," dagdag ni Tita Liza. "Lalo nung bigla kang nawala. Mabuti nga at bumalik ka. Kasi alam mo naman kung bakit ganyan ang nanay mo, 'di ba?" Tumango siya. "May developmental delay po siya since birth." Umiling si Liza. "Hindi pa ba nasasabi sa'yo?" "Hindi siya ganyan dati." Parang huminto ang mundo ni Tala. "Tita, ano pong ibig niyong sabihin?" Huminga ng malalim si Liza. "Naaksidente siya dahil sa'yo." Nalaglag ang mangga sa kamay niya. Ano? "Bata ka pa noon. Mga 3 taon ka na. Tumakbo ka sa kalsada. May van na paparating. Tinulak ka ng nanay mo. Siya ang nasagasaan." Nanlabo ang paningin niya. "Matagal siya sa ospital," sabi pa ng kanyang tita. "Nakaligtas pero may tama ang ulo." Parang may humiwa sa kanyang dibdib. Hindi po sinabi sa akin." "Akala namin, alam mo," sagot ni Liza. "Pinili ng lola mo na sabihing since birth na lang para hindi ka mabigatan. Pero alam mo yang si Nena, isa sa pinakamaganda dito sa lugar natin. Ang daming nanliligaw dyan dati. Ang bait pa." Hindi siya makagalaw. Nakatingin lang siya kay Nena. Ang ina niyang nakangiti, walang kaalam-alam na binabasag ang mundo niya. Tumayo si Tala na medyo nanginginig. CR lang po ako." Hindi na siya naghintay ng sagot. Sa banyo, doon siya bumagsak. Mahina siyang umiyak. Humagulgol ng walang boses, iyak na parang may napunit sa loob. Mula noon, tahimik na lang si Tala. Hindi na siya sumasagot ng marami. Nakaupo lang sa sulok, pinapanood si Nena kung paano ito kumain ng maingat at parang bata. Kung paano ito ngumiti sa kanya ng buo. Kung paano nito hinahaplos ang tiyan niya ng may pagkamangha. Lahat ng lambing na hindi niya napansin, lahat ng sakripisyo na hindi niya naintindihan, nagsisisi siyang ngayon lang niya nakita. "Ma," bulong niya. "Tala!" Hindi na siya nakapagpigil. Niyakap niya ito ng sobrang higpit. Parang bata na humagulgul siya sa balikat ng kanyang mama. "Sorry," paulit-ulit niyang sabi. "Sorry, Ma. Sorry."
Hinaplos lang siya ni Nena. Okay lang, hindi kita iiwan, sabi niya sa pagitan ng hikbi. Hindi na, pangako. Nagsimula ang sakit madaling araw. Akala niya'y panaginip lang. May mabigat na pressure sa puso niya na parang hinihila pababa ang katawan niya. Pumikit si Tala, pilit bumabalik sa tulog. Tapos dumating ulit at mas masakit na. Napabaluktot siya sa kama. Ma! May mainit na likidong dumaloy sa hita niya. Ma! Narinig niya ang kalabog ng paa ni Nena sa sahig. Bumukas ang pinto. Tala! Bakit ka sumisigaw? Ma! Masakit? Tubig! May tubig! Lumapit agad si Nena. Hala! Bakit ngayon? Kailangan mo ng ospital. Tinulungan siya nitong tumayo. Nanginginig ang tuhod niya. Bawat hakbang, may sakit na sumasabog sa balakang niya. Sinukbit na nito sa braso ang mga gamit ng baby. Natatakot ako, sabi niya. Hinawakan ni Nena ang mukha niya. Nandito ako. Wait lang anak. Tatawag tayo ng tricycle. Sa tricycle papuntang ospital, kumakapit siya sa braso ng mama niya. Hinga ka lang anak, sabi ni Nena. Ginagaya ang narinig nito sa mga palabas. Hinga. Umiyak na tumatawa si Tala. Hindi ko kaya. Kaya mo, sagot nito. Pagkatapos siyang i-check, dinala siya agad sa labor ward. First baby? Tanong ng nurse. Apo, hingal niyang sabi. Kasama? Tanong ulit. Itong mama ko? Sabi niya sabay hawak kay Nena. Tinaas agad nito ang kamay. Oo, ako. Kasama ako ni Tala. Hindi bumitaw si Nena sa kamay niya kahit kailan. Sa kama, parang hinihiwa ang katawan niya. Push! Sabi ng doktor. Hindi ko kaya. Sigaw ni Tala. Ma! Nandoon si Nena sa tabi niya. Hawak ang noo niya at pawis na rin. Kaya mo, baby, lalabas. Masakit. Iyak niya. Tuwing sisigaw siya, nandoon ang boses ng kanyang mama. Dito ako, push daw, sabi ni Doc. Last push, sigaw ng doktor. Ma, bulong niya. Niyakap ni Nena ang ulo niya. Push, sumigaw si Tala. At pagkatapos, narinig niya ang iyak. Pumalakpak ang kanyang ina at nakatanaw sa baby niya. Baby boy, sabi ng doktor. Ipinatong sa dibdib niya ang sanggol. Napatitig siya at hindi napigilan ang mga hikbi. Ang bigat ng pagmamahal na biglang sumabog sa dibdib niya. Ang dami agad tumakbo sa isipan ni Tala. Paano kung balang araw, tularan siya ng kanyang sariling anak? Paano kung isang araw, kamuhian siya ng batang yon? Paano kung iwan siya? Doon niya naintindihan ng buong buo si Nena. Napatingin siya sa kanyang mama na labis ang saya sa mukha. Ma, bulong ni Tala. Sorry sa lahat. Pagkatapos manganak, ilang buwan muna ang lumipas at sinubukan niyang mag-start ng online business. Umaga pa lang ay gising na si Tala. Mahimbing naman ang tulog ni Tyrone. May kabat excitement na matagal na niyang hindi naramdaman. Nakabukas ang laptop sa mesa at may notification. Ma? Tawag niya. Sumilip si Nena mula sa kusina na may hawak na sandok. Ano? May order tayo? Lumaki ang mata nito. Talaga? Tumango si Tala. Ang maliit na online business na sinimulan niya sa handmade baby clothes at eco bags ay unti-unti nang lumago. Nagsimula lang sa isang post, ngayon ay araw-araw may inquiry na. Lumapit si Nena sa mesa at nakatingin sa screen na parang may magic doon. Hindi na niya tinatago, hindi na niya ikinakahiya ang maliit nilang bahay. Doon kinukunan ng pictures ng produkto, doon kinakausap ang customers sa video call. At sa bawat call, palagi niyang ipinagmamalaki na ang kanyang ina ang gumagawa. Hello po! Masiglang sabi ni Tala. Siya po ang mama ko, si Nena. Siya ang tumutulong sa akin.
Ngumingiti si Nena at kumakaway. Bukod doon, pinasok niya na rin ang pagbebenta ng iba pang produkto na para sa mga baby. Gumawa ng sariling brand ng diapers, baby clothes, wipes, baby cream at baby powder. Talagang nagbigay siya ng puhunan para pag-aralan at simulan. At sa awa ng Diyos, pumatok ang mga yon. Isang hapon, may tumawag mula sa Maynila. "Hello?" Sagot niya. "Is this Tala Reyes?" Sumagot naman siya. "Yes, this is from the firm." Nanlamig ang kamay niya nang marinig ang pangalan ng dating kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Ipinaliwanag ng boses sa kabilang linya na natapos na ang investigasyon. Napatunayan na wala siyang kasalanan. "And we'd like to offer your position back," sabi ng HR. "With promotion." Natahimik siya. Dati yun ang pangarap niya. Gusto niya ng buhay sa Maynila. Maganda ang career. "Miss Tala," tawag ng boses. Huminga siya ng malalim. "I'm sorry but I'll reject your offer. I will totally resign from your company." Nag-usap pa sila tungkol sa magiging resignation niya. Napag-usapan din na kailangan niyang pumunta roon para asikasuhin ang ibang bagay. Nang matapos ang tawag, nakahinga ng maluwag si Tala. Bago ng buhay na gusto niya at mananatili siya kung saan talaga siya masaya. Lumabas siya sa sala. Nandoon si Nena, nilalaro ang paa ng kanyang anak. "Tyrone!" tawa nito. "Takbo!" Humahagik-hik ang bata kaya mahinang tumawa si Tala. Yun ang mundo niya ngayon, maliit pero buo at kasama ang mga mahal niya sa buhay. Lumipas ang mga taon, mas malaki na ang negosyo ni Tala. May maliit na shop sa bayan, may signage na gawa sa kahoy at nakalagay na Tala and Nena Creations. Sa hapon, umuuwi sila sa bahay at ginagawa yung pahinga. Isang hapon, tumatakbo si Tyrone sa bakuran. "Lola!" sigaw nito. Binuka ni Nena ang mga braso. Sumalpok ang bata sa yakap nito. Tawa ng tawa ang maglola, kaya lalo nang sumakit ang balakang ni Nena. Nakatayo si Tala sa pintuan at pinapanood ang mga ito. Naglaro na naman ang dalawang bata. Maya-maya ay nakita niya ang sasakyan ng kanyang boyfriend. Nang lumabas ito, napangiti na lang si Tala. May bitbit na bulaklak si Marco habang papalapit sa gate. "Late ka na," biro niya. "Traffic," sagot nito at matamis na ngumiti. "Pero may flowers naman ako para sa pinakamaganda kong girlfriend." Inabot nito ang bulaklak. Tinanggap niya naman, sabay halik sa pisngi nito. "Salamat." Tumingin si Marco kina Nena at Tyrone. "Naglalaro na naman ang maglola." Tumawa si Tala. Kaya nga, parang hindi napapagod kung makatakbo. Maya-maya ay tinawag niya na ang mga ito. "Mama, Tyrone, tama na, kakain na tayo." Agad na tumakbo ang maglola papunta sa bahay. Pinagpalit niya ng damit ang mga ito. Nang makalabas, umupo na sa lamesa at nagsimula ng kumain. "Mama, kamustang balakang?" tanong ni Tala. Ngumuso ang kanyang ina. "Ang sakit na." Niyakap niya ito at mahinang tumawa. Sa yakap na yon, dumaan sa isip niya ang lahat ng hiya, pagtakas, pagbabalik, sakit, kapanganakan at paghilom na naranasan nila. Pinanood niya si Tyrone na humahawak sa kamay ng lola niya na parang yon ang pinakaligtas na lugar sa mundo. "Lola, hihilutin po kita mamaya." Pumalakpak si Nena. "Sige, basta bukas hindi na tayo tatakbo ha." Nagtawanan silang lahat. Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat na minsan ang mga bagay na ikinahihiya natin, ang pamilya, ang pinanggalingan, ang kahinaan, ang mismong ugat ng ating pagkatao. Madalas tayong tumatakbo palayo sa sakit o sa opinyon ng iba. Iniisip na ang tagumpay ay nasa paglayo, pero sa huli, hinahabol pa rin tayo ng mga relasyong hindi natin pwedeng palitan. Ipinapakita nito na ang pagmamahal, lalo na ng magulang, ay kadalasang tahimik, paulit-ulit at hindi humihingi ng kapalit. At tayo bilang mga anak ay natututong umunawa lamang kapag naranasan na natin magdala ng sariling takot at responsibilidad.
Isa itong paalala na maging mas mahinahon sa paghusga sa ating mga magulang, sa sarili natin at sa iba. Dahil hindi natin alam ang mga sakripisyong naganap bago tayo makarating sa kung nasaan tayo ngayon. Muli, ako po si Skyler Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.